Gandang lalaki nito. Text, mamaya ano mag-workout, text muna. Ano yan ginagawa mo? Papapogi ka na nga ata. Hindi, kakatapos ko lang dun eh. Ay, nako. Tagal ko na nag-workout, di pa rin ako nagiging macho ah. Ay naku hirap kuya, ah. paano ka po kasi magiging macho? Eh, tignan mo, naglalaro ka na naman. Hindi. Kaya naman yan yun. Oh, ba't pagod na pagod ka na nga agad? Okay. Grabe. Hirap nito ah. Ay, Tama na. Bilis. ate, pwede magtanong? Paano ba maging ganyan ka fit? Ganyan yung katawan mo. Kasi hindi lang naman ako weekly dito. Hindi, everyday. Ah, Parang misa lang to. Pwede ka magsiba ng Sunday na dapat. Pero pag nagustuhan mo ito, hanggat maaari at kaya, aaraw-arawin mo. ganun pala yun. Parang misa, ito mo, seryoso ako. Di ka tulad yan. Parang pag nag-misa yan, poporma lang yan at magpapapogi. Ganap lang ng chicks. Grabe. Ito, napipilitan lang kasi sabi ng magulang. Ito naman, puro selfie lang yan pag nagpunta ng simbahan. Ganyan. Kaya kailangan, pag nag-misa ka, seseryosohin mo para may mangyari sa'yo. Parang sa pag-workout. Today, we're going to talk about the Eucharist. Welcome to the Modern Day Prophets, the show that sees the truth in everyday things. Workout pa! Y'all already know what it is. We the blessed. Let's go. God is so good. Grace and mercy for everybody. And if you want His love, then you got it. God is so good. It's hard to have you down on your knees. That's the sound of being free. God is good. Dahil mahal na mahal tayo ni Lord, inaalala natin ang kanyang passion, death, and resurrection through the Eucharist. Kaya naman every time we go to Mass and receive the Holy Communion, we can be sure of three things. Ano yun? Watch this. Number 1, Christ is present in the Eucharist. Si Kristo, present siya sa Eucharistia, yung buong pagkatao niya, yung physical na katawan niya, spirito niya, yung mga damdamin niya at iniisip niya. Pero paano pa nangyayari to? Nangyayari to sa pamamagitan ng transubstantiation. Ano ang transubstantiation? Ito yung pag ang tinapay at ang alak ay naging katawan at dugo na mismo ni Kristo. Nangyayari to tuwing consecration, pag tinataas ni Father yung tinapay at alak. Pero bilang mga Katoliko, paano ba natin dapat tingnan to? Titignan natin to with the eyes of faith. Dahil sa pananampalataya natin, naniniwala tayo na ang tinapay at alak ay si Kristo mismo. Number 2. We're all called to partake. Ang maganda sa Eucharist, lahat tayo imbitado. Kahit sino ka pa, lahat ng klase ng tao, imbitado sa salo-salo na to. Pero kakaiba sa salo-salo na to, hindi lang nagiging parte mo yung kinakain mo, kundi nagiging parte ka rin ng kinakain mo. We become one with Christ, and Christ becomes one with us. Number 3, we receive only the best. Sacrament of the Eucharist is the best sacrament. Alam mo kung bakit? Eh kasi mismo si Jesus Christ ang tinatanggap natin. So dahil si Jesus Christ yun, edi the best, period, the best. San ka pa? Oh, naku, mali yan! Sinasabi. Time out! Bumalik muna kayo dito! Double time! Ate muna, ate! Oh, makinig kayo, makinig ha. Ito ang gagawin natin ha. Makinig na mabuti. Tupe, ito ang gagawin mo. Okay, coach. Oo nga, tama, gets. Sa basketball, pag nag-time out, mas nagiging on fire mga players at ang team. Mas nagiging ready para sa bagong play para manalo at nagiging like Mike. Parang sa Eucharist, pag tinanggap natin ang communion, nagkakaroon tayo ng union with Christ at nagiging like Christ tayo at nagiging ready tayo para harapin ang mundo sa labas. Okay, back to play na. Very good, very good. Alam mo na gagawin mo. Oh, Pam, ito ang gagawin mo. Makinig ka mabuti.
isa sa pinakamasarap na ginagawa pag time out, yung umiinom ng Gatorade. Parang pag Eucharist, binibigyan tayo ng nourishment sa spiritual life. Parang Gatorade nga, di ba? Nino-nourish tayo ulit para maglaro ulit. Okay, buti naman. Sige, gets yun na. O, Nicole, makinig ka mabuti. Simple lang gagawin natin dito, ha. Listen to the play. Sa time out, na-evaluate yung mga maling ginawa natin sa court. Parang sa Eucharist, it separates us from our sins. And nabibigyan tayo ng grace para hindi na maulit yung mga bagay na nagawa natin sa Pinoy. Okay, very good, ha. Sige, makinig ka mabuti. Jokas, ito naman ang gagawin mo. Sige, tira. Ang isang nangyayari pagka timeout ay nakaka-receive tayo ng rest o pahinga. Siyempre, pagka pagod ka na sa court, pagka nag-timeout kayo, pwede ka nang umpo at magpahinga. Katulad na pag na-receive natin yung Eucharist sa mga buhay natin na pag napapagod din tayo, pag na-receive natin to, nare-restore yung spiritual strength natin. Kaya ano pang gagawin natin? Hindi mag-rest na tayo, hindi tumagal tayo ng Eucharist. Ito na, coach. Okay, sige, mabuti naman na tinanggap mo. O, Pam, makinig ka. Dagdag to sa trabaho mo sa court. Listen. Oh, Nix, ba't ka malungkot dyan? Kasi hindi nga ako nakasali kanina kasi na-injured ako. Okay lang yan, marami pang next time na game. At Talaga? saka ang laking tulong mo dito, nakapagbigay ka ng tubig sa amin, malamig pa. Salamat ha. Sa oras ng timeout, nakikita mo ang mga taong dapat mabigyan ng moral support. Parang Eucharist, nung tinanggap natin si Jesus, well, si Jesus nung tao, he became one with the poor. So tayo din, we must commit to be one with the poor. Okay, very good for being one. Jokas, eto na. Eto, ikaw mag-lead ng susunod na play. Jokas, ano Okay, gagawin mo? Siyempre, isa pa nangyayari pagka nagta-timeout tayo, bumabalik tayo, nag-huddle ulit para makasama yung team na parang ganito. Katulad na lang pagka nare-receive natin yung Eucharist, nare-receive natin yung plano ng Diyos, nare-receive natin siya mismo. Kaya nagiging solido na tayo ng miyembro ng simbahan natin. Solid part of the church, solid as a team. Okay, very good. Okay na ba tayo sa play, ha? Ready na tayo. Alam nyo guys, pagka tayo nagta-timeout, nape-prevent natin yung mga sablay na ginagawa natin nung hindi pa tayo nagta-timeout. Ganun din when we receive the Holy Eucharist. Simple lang, mape-prevent natin at it will preserve us from mortal sin. Okay? Game na ba kayo? Game na ba? Okay, tama na! Okay, MVP on 3! 1, 2, 3! MVP! Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ay, huli na. Alam, dapat talaga pag-asa na sa liyo. Dahil kang on time. Tingnan mo to. Sinasabi ko sa'yo, di ba? Pagka nasa misa ka, dapat, yung lagi kang on time, Siyempre siguro naman. mo na, Pumili na. oo, bago magsimula, at least mga 10 minutes or 15 minutes before the mass, nandun ka na. Oh, ito. Pakitingin ka dito sa kanan. Hindi kumakain. Bawal na bawal yan. Bawal kang kumain 1 hour before. Mas lalong bawal ka kumain sa loob ng simbahan. Naman, di ba? Bawal. Pare, tingnan mo yung katabi mo, Brad. Ay, duda ako dyan sa katabi mo, ha. So, Medyo may iyang shirt. oo, Brad, naka-shorts. Alam mo, pagka magsisimba, pagka magsisimba kayo, kailangan, nakapantalo naman kayo. Wear your best dress. Ha? Hindi naka-short ka sa simbahan, ha? Oo. Harap ka sa Diyos, eh. Above the knee pa yung shorts Oo. na yun. Next time, ha? May mga tao. Yan na naman. Tignan mo yan. Yan tayo. Yung isa sa... Ito ha, sa simbahan, dapat lagi naka-silent o lagi niyong pinapatay yung cellphone niyo. Siyempre, pag kami tumatawag, paano kayo makakapakinig ng misa? Kaya na, Hindi lang yan. Sinagot pa. Halo yung mga ganyan. ano to? Hindi naman yan. Hindi naman nakikinig. Hindi mapakali. Ha? Hindi mo alam kung saan Hinahanap. may nahanap. Nag-chis lang ata sa miss. Alam niyo, pagka kayo nagsisimba, guys, huwag kayo lingon ng lingon. Mag-focus kayo kay Father. Ha? Mag-focus kayo sa misa. Okay? Ay, nako. Puro kayo ano eh. Oo. Ang dami. May late na nga, lingon pa na lingon. Oo, nakaisip. Ay, Sorry. Sinabi ni Jesus na alalahanin natin siya at maaalala natin siya sa pagsiselebrate ng Mass. At ikaw, ano ang sarili mong paraan para maalala si Jesus? #remember him. dahil importante sa atin na maalala si Kristo at kailangan gawin natin to during Mass, I will promise
not to miss Mass every Sunday. Hashtag remember Him. At dahil sinabi ni Jesus Christ na do this in remember of me, I promise to seek Him in everyone, in everywhere, in everything I do. Hashtag remember Him. Dahil alam ko na kahit pala ako, invited ako na makiselebrate sa Eucharist. Sa lang magiging response ko, yes Lord, bring it on! Hashtag remember Him. Dahil mahal ako ni Lord, mas mamahalin ko pa siya sa pag-attend ng Mass every Sunday. Hashtag remember Him. Dahil alam ko na kung gaano ka-importante ang Eucharistia sa buhay natin, I will try my best to attend Mass hindi lang every Sunday, kundi araw-araw. Hashtag remember Him. Dahil sa Holy Eucharist, nire-remind ako na ang the best time out ko ay pag-attend ng Holy Mass. Hashtag remember Him. In conclusion, alalahanin natin na sinabi ni Jesus Christ na make the Eucharist in memory of Him. We must always seek His presence as much as we can and attend the Mass regularly. Ang banal na Eucharistia ay pinagmumula ng grasya dahil kasama natin dito sa Jesucristo, hindi lang spiritually, kundi pati na rin physically. It is the source and summit ng buhay Kristiyano natin. Kaya naman si Lord, iniimbita tayong lahat para makisalo at mag-celebrate sa Kanya sa Eucharist at maging parte nito. Remember, kung gusto mo ang episode na ito, tandaan mo, i-like mo ang episode na to. At kung gusto mong sumali sa community namin, magbigay ng comments and suggestions at higit sa lahat, maging artista sa susunod na mga episode namin. So, comment on the box below. Don't forget to add us and like us on Facebook and follow us on Twitter. And this has been Modern Day Prophets Live. The show that sees the truth in everyday face! Happy birthday to bro! Happy birthday! Bro, wish ka muna dahil birthday mo ngayon. Thank you po, thank you. Shoot ba ka? Yeah!